Wellman TV. Alexander. Kabanata 751. May gusto kong sabihin sa'yo. Nahihilo si Yulia habang nakatayo sa tuktok ng Skanvaya City, nakatingin kay Alexander, na magiliw na nakatingin sa kanya. Ang lahat ay nadama na hindi totoo. Bago lumitaw si Alexander, hindi siya nang ahas na umasa na balang araw ay may taong magpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanya sa ganoong kataas na paraan. Ma'am. Tumango si Yulia, namumula ang mukha. Wala siyang pakialam sa halaga ng mga regalo sa kasal. Ang skyscraper na ito, na ipinangalan sa kanya at kay Micah, ay sapat na upang patunayan ang pagmamahal ni Alexander sa kanya. Nagpatuloy si Alexander na tumingin kay Yulia nang hindi kumukurap at sinabing, Yulia, I could not be a part of your past, but in the future, I will make sure you become the person you want to be. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ni Micah ng habang buhay na katatagan at kaluwalhatian. Nang matapos siyang magsalita, lumuhod kaagad si Alexander sa isang tuhod at itinaas ang pambihirang asol na brilyante sa kanyang kamay, magiliw na tinanong si Yulia, Yulia, will you marry me? Bagamat inihanda na niya ang kanyang sarili, nang tunay na dumating ang sandaling ito, tumulo ang mga luha sa mga mata ni Yulia at nahulog na parang mga sirang butil. Ito ay mga luha ng pananabik at kaligayahan. Nang sundan niya si Alexander sa rooftop at nakita niya ang mga kagamitan sa paggawa ng pelikula na nakalagay sa sulok, agad niyang naunawaan na ipapalabas ng mga screen ang proposal ni Alexander sa kanya. Gusto ni Alexander na gamitin ang paraang ito para hayaang masaksihan ng lahat ng tao ang kanilang masayang sandali. Kahit nahihiya ay hindi nagtago si Yulia. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat ni Alexander at masayang tinanggap ang halik nito. Ang 8 malalaking screen sa harap ng skyscraper ay nag-broadcast ng kanilang mga eksenang nagyakapan at naghahalikan. Nang makita ang eksenang ito, na parang isang eksena sa isang romantikong drama, naghiyawan ang mga tao. Napaka-romantiko noon. Napahiyaw pa sa inggit ang ilang kabataang babae. Ang mga miyembro lamang ng pamilya Lucas ang may mga mukha na mas pangit kaysa sa nawalan ng sariling ina. Lalo na si Sadia, nang makita niya ang pambihirang asol na brilyante na mainit pa rin sa kanyang puso na magiliw na inilagay sa kamay ni Yulia ni Alexander, nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang mukha. Kabanata 752. Nasa problema si Micah. Akala niya sa kanya iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ninakaw niya ang kaluwalhatian ni Yulia. Nang mabunyag ang katotohanan, siya ay naging parang payaso, hinamak ng mundo. Sa itaas na palapag ng gusali. Marahang itinulak ni Yulia si Alexander, at nag-aatubili na binitawan siya ni Alexander. Kung hindi dahil sa live broadcast, gusto talaga ni Alexander na patuloy siyang halikan hanggang sa katapusan ng panahon. Pagtingin sa maselang at magandang si Yulia sa kanyang harapan ay kumirot ang puso ni Alexander. Gayunpaman, bigla siyang huminga ng malalim at seryosong sinabi, Yulia, may isang bagay talaga na matagal ko nang itinatago sa puso ko, at gusto kong sabihin sa iyo sa pagkakataong ito. Ano yun? Bahagyang nagulat si Yulia. Ilang beses mo na akong tinanong noon, sino ba talaga ako? Naramdaman ni Alexander na dahil pumayag si Yulia sa kanyang proposal, dapat ay maging tapat siya sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil sa mga pangyayari noong gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas at ang katotohanan na si Micah ay kanyang biological na anak, si Yulia ay may karapatang malaman. Nang marinig ang mga salita ni Alexander, naisip ni Yulia na sasabihin sa kanya ni Alexander ang kanyang tunay na pagkatao. Agad na tumahimik ang mga tao sa plaza at napatitig sa malaking screen, sabik na naghihintay sa sagot na matagal na nilang pinagtutuunan ng pansin na lumabas sa bibig ni Alexander. Sa totoo lang, ako. Nang mabalitaan ni Yulia na may problema si Micah, namutla ang kanyang mukha, at nawala na siya ng malay sa gagawin. Ano, may problema si Micah? Habang tumakbo si Alexander paarap sa kanya, ipinaliwanag niya, tumawag si Clara at sinabing isang grupo ng mga taong nakaitim ang pumasok sa bahay ni Valerie at dinala si Micah. Namatay si Beans, at nahimatay si Valerie. Huwag kang matakot, Yulia. Kahit sino pa ang target ni Micah, wawarayin ko sila. Sa huli, hindi nakalimutan ni Alexander na aliwin si Yulia.
Tungkol naman sa mga tao sa plaza, na orihinal na naghihintay na ibunyag ni Alexander ang kanyang pagkakakilanlan, ang nakakagulat na pangyayaring ito ay nagulat sa kanila. Anong nangyari? Paanong kinakabahan si Mr. Tomas? Hindi nila maiwasang bulungan sa isa't isa. Sa kanila, biglang nagkaroon ng flash of insight ang pamilya Lucas at naisip ang isang napakahalagang bagay. Sa sandaling ito, si Sadia, na nagtanggal ng dati niyang kadiliman, ay tumingin sa kanila na may mapanuksong ekspresyon at sinabi, "Sa aking palagay, malamang na nakatanggap siya ng balita na ang pamilya Pearson mula sa Clay City ay nagpadala ng mga tao upang patayin siya, kaya siya ay nataranta. At gustong tumakas kasama si Yulia." Kabanata 753 Sisihin ang iyong sarili sa kapabayaan. Mabilis na sumang-ayon si Jordan, tama na. 3 araw na ang nakalipas, ipinadala ni Caspian ang Black Feather Order kay Alexander, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Sa tingin ba niya ay hindi magkakabisa ang Black Feather Order hanggat hindi niya ito tinatanggap? Ngayon ay may tumawag sa kanya at sinabi sa kanya na dumating na ang pamilya Pearson. Noon lang niya napagtanto na hindi nagbibiro si Caspian sa kanya. Tumango rin si Logan at ang iba pang katabi niya bilang pagsang-ayon. Napagkamala ni Sadia na siya ang may-ari ng Lovers Tower, na naging katatawanan sa Sconvia City. Si Sadia ay sarili niyang anak, at ang pag-iisip ng mga tao na kutsain siya saan man siya pumunta ay nagpagalit kay Logan. At natural niyang iniugnay ang lahat ng ito kay Alexander. Kung hindi dahil sa sadyang itinatago ni Alexander ang kanyang pagkakakilanlan bilang may-ari ng Lovers Tower, hindi sila makakaranas ng ganitong kahihiyan. Kung maaari ay tiyak na may papatay siya kay Alexander para ilabas ang kanyang galit. Sa kasamaang palad, napakalakas ni Alexander para sa kanya. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa sa pamilya Pearson sa Clay City. Umaasa siyang hindi siya bibiguin ng pamilya Pearson sa Clay City at papatayin si Alexander. Nang marinig ang mga salita ni Sadia at Jordan, naisip din ng mga tao sa kanilang paligid na may katuturan sila. Bagamat si Alexander ang may-ari ng Lovers Tower, hindi ito magiging mahirap para sa pamilya Pearson sa Clay City. Gaano man kaliit, walang maliligtas. Mula ngayon, kung may mas kaunting tao sa loob ng mga hangganan ng Sconvia City, kahit sino pa ito, sisisihin kita sa kapabayaan. Bumilis ang tibok ng puso ni Diane. Hindi pa niya nakitang ganito ang kanyang amo. Ngunit wala siyang panahon para mag-alinlangan. Agad siyang sumagot, "Oo, boss." At saka, nanlamig ang mga mata ni Alexander. Ang mga taong kumuha kay Micah ay 10 lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit pang training, ngunit malamang na magbago ang kanilang hitsura. Si Micah lang ang naging malinaw na target sa paghahanap. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal siya sa labas, mas maraming panganib ang kinakaharap niya. Gamitin ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang dalhin siya sa akin nang hindi nasaktan. Ang nilalaman ay nabibilang sa N.V. Elder A. Ma. Org. Ipakalat mo. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ng aking minamahal na Micah, lilipulin ko ang kanilang buong pamilya, walang iiwan. Ang pag-iisip lamang na si Micah ay nasa panganib ay napuno na ang puso ni Alexander ng labis na pagnanais na pumatay. Nang marinig ng mga tao sa plaza ang kanyang mga salita, hindi nila ito sineseryoso, sa pag-aakalang naglalabas lamang siya ng kanyang galit. Si Diane lang ang nakakaalam na sinadya niya ang sinabi niya. Kabanata 754 na huwag magpatuloy sa problema. Oo, boss. Sagot ni Diane at agad na pumunta para isagawa ang utos. Yulia, gusto kong pumunta sa bahay ni Valerie para makita ang crime scene. Sumama ka sa akin. Hindi na nang ahas si Alexander na paalisin si Yulia sa kanyang tabi. Ang pananatili sa tabi niya ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Bukod dito, natakot na si Yulia. Ang kanyang mukha ay mapotla, at siya ay nalilito. Kung hahayaan niya itong maghintay sa isang lugar na may kalokohan, mas mabuting isama siya at makibahagi sa rescue operation para kay Micah nang magkasama. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Alexander, biglang lumabas ang isang tao mula sa karamihan at nginisyon, "Saan ka pupunta?"
Nakuha mo ba ang pahintulot ko? Napatingin ang lahat at nakitang si Caspian ang nagpakita sa 3 araw na nakakaraan. May dumating talaga sa Clay City Pearson family. Medyo makapangyarihan si Alexander, pero sa harap ni Caspian, kailangan niyang sumuko. Nang makita si Caspian, marami ang nagulat, at syempre, mas marami ang nandoon para manood lang ng palabas. Bago dumating ngayon, inakala nila na ang may-ari ng Lovers Tower ay malamang na mula sa pamilyang Ferren, na unang nireranggo sa North, o ang pangalawang ranggo sa pamilyang Xander. Kung isa ito sa dalawang pamilyang ito, natural na magbibigay ng kumpiyansa kay Graham na nagpadala ng hiling kay Caspian na umalis sa handaan. Pero ngayon lang na-reveal ni Alexander ang identity niya bilang may-ari ng Lovers Tower. Tinitigan siya ni Alexander, pinagmamasdan ang bawat kilo niya, hanggang sa makasigurado siyang walang kinalaman si Caspian sa sitwasyon ni Micah. Inilayo niya ang kanyang mga mata na puno ng hanggarang patayin. Umalis ka na. Abala ako ngayon. Huwag mong hanapin ang kamatayan sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa gulo. Sigaw ni Alexander. Abala siya sa pagpunta sa bahay ni Valerie kasama si Yulia. Marahil ay makakahanap sila ng ilang mga pahiwatig sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga lalaking nakaitim na nakadamit ay pinatay si Beans, at tiyak na iniwan nila ang kanilang mga bakas sa Beans. Hanggat nahuhuli niya ang mga ito, kahit nagtatago sila sa kung saang sulok, maaari niyang hukayin ang mga ito. Tsaka ngayon lang sa phone sinabi ni Clara na hinimatay daw si Valerie kaya siguro nasugatan. Kailangan niyang puntahan at tingnan kung ano ang kalagayan ni Valerie sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nang marinig ang mga salita ni Alexander, tumanggi si Caspian na sumuko. Ngumisi siya at sinabing, Alexander, ako ba ang naghahanap ng kamatayan o ikaw ang naghahanap ng kamatayan? Na-activate na ang Black Feather Order, tanggapin mo man ito o hindi. Sa loob ng 3 araw, dapat kang pumunta sa aking Clay City Pearson family at mamatay ng kusa. Kung hindi, ang iyong mga mahal sa buhay sa paligid mo ay maapektuhan ang lahat. Kabanata 755 Pagpapagalit. Ngayong lumipas na ang 3 araw na takdang panahon, nang ahas ka ng maging mayabang dito. Halatang hindi mo inilalagay sa iyong mga mata ang Black Feather Order ng aming pamilyang Pearson. Dahil doon, tumalikod si Caspian at sinulyapan ang mga asasin sa likod niya, na nagpatuloy, dahil iyon ang kaso, kung gayon gagawin ko ang problema upang personal na magdala ng mga tao upang manirahan sa iyo. Ipinapayo ko sa iyo na huwag makipagpunyagi ng walang kabuluhan. Ang huling taong sumalungat sa aming pamilya Pearson ay may damong tumutubo ng ilang talampakan ang taas sa kanilang libingan. Ngayon sabihin mo sa akin, hihingi ka ba ng tawad kasama ng kamatayan, o hihintayin mo ang mga eksperto sa likod ko na ipadala ka sa iyong paraan? Nang marinig na papatayin ni Caspian si Alexander, lahat ng mga miyembro ng pamilyang Lucas sa tabi nila ay natuwa. Lalo na si Sadia, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ay nagsabi, Alexander, kung talagang nagmamalasakit ka kay Yulia, lumuhad ka agad sa harap ni Mr. Pearson, saksakin ang iyong sarili sa tiyan, at humingi ng kapatawaran sa iyong sariling kamatayan. Jordan echoed, tama na. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo si Yulia, pero sa huli, gusto mo siyang kaladkarin pababa sa underworld kasama mo, Alexander. Isa kang hypocrite. Ang pamilya Pearson ay may napakalaking kapangyarihan. Sa palagay mo ba ay makakalaban mo ang gayong behemoth sa pamamagitan lamang ng pagtatayo ng Lovers Tower? Isa lang itong wishful thinking. Bago pa matapos ni Jordan ang kanyang mga salita, narinig nilang lahat ang isang malakas na sampal. Sa sumunod na sandali, napatulala si Jordan, at pilit na nilunok pabalik ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig. At bawat isa sa kanila ay may mataas na posisyon sa pamilya Pearson. Si Caspian, bilang isang kandidato para sa susunod na pinuno ng angkan, ay humawak ng isang iginagalang na posisyon. Bukod dito, ngayon siya ay dumating para sa Black Feather Order at para sa karangalan ng pamilya Pearson. Hindi lamang lumuhad si Alexander at tinanggap ang kanyang kamatayan, kundi sinampal pa niya si Caspian hanggang mamatay. Hindi lang niya inilalagay ang pamilya Pearson sa Clay City sa kanyang paningin.
Hindi, ito ay higit pa sa hindi paglalagay ng pamilya Pearson sa kanyang mga mata. Ito ay simpleng provocation. Ibinuko ng mga miyembro ng pamilya Lucas ang kanilang mga bibig, may gustong sabihin, ngunit nang makita nila ang nanlalamig na aura na nagmumula kay Alexander, natakot sila at patuloy na nilulunok ang kanilang laway. Isang napakalamig na lamig ang bumalot sa kanilang mga puso, na nagpang-inig sa kanila na parang nasa isang ice cellar. Hindi mapakali si Alexander sa kanila. Sinulyapan niya ang bangkay ni Caspian at malamig na sinabi, "Kanina pa kita binalaan. Huwag mo akong itulak sa gilid. Kasalanan mo ang hindi pakikinig." Iniwan ang mga salitang ito, direktang umalis si Alexander kasama si Yulia. Hanggang ngayon lang nag-react ang mga assassin na dala ni Caspian. Tiningnan nila ang katawan ni Caspian sa lupa, pagkatapos ay ang figure ni Alexander na aalis na, at ang kanilang layunin sa pagpatay ay lumakas. Kabanata 756 ang sandata ng pagpatay. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa 50 taong gulang, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinagmamasdan ang likod ni Alexander at sinabing, "Alexander, natanggap mo ang Black Feather Order mula sa pamilya Pearson. Sa halip na lumuhod pababa at pagtanggap ng kamatayan, nang ahas kang patayin ang ating young Master Caspian ngayon, kailangan mong mamatay. Sama-samang umatake. Ibigay mo ang lahat at patayin mo siya." Sa kanyang utos, mahigit 20 alipors ng pamilya Pearson, na pinalaki na parang aso, ay sumugod kay Alexander at Yulia. Sa isang iglap, pinalibutan nila sina Alexander at Yulia. Malamig nang umuso si Alexander, "Nasabi ko nang ang abala ako ngayon. Maglakas loob na hamarang sa daraanan ko, at mamamatay ka." Habang nagsasalita siya, ikanaway ni Alexander ang kanyang kamay sa hangin, at 12 ng mga dahon ang agad na nahulog mula sa kalapit na mga puno. Paf! Ang mga assassin na ito ay humagalpak sa tawa. Anak, gumagawa ka ba ng magic tricks para sa amin?" Kahit na sinampal ni Alexander si Caspian ng isang sampal, sa mata ng mga assassin na ito, siya lang ang sinuswerte. Ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay maaaring palakihin ng pamilya Pearson sa mahabang panahon ay dahil ang bawat isa sa kanila ay may lakas na maihahambing sa 6 na patak ng dugo sa ilalim ng utos ni Barry Jenkins. Ang isa o dalawa sa mga assassin na ito ay hindi nakakatakot, ngunit sa 20-30 sa kanila, mahusay na sinanay at coordinated, ito ay nakakatakot. Sa sandaling na target nila ang isang tao, hindi banggitin ang isang solong tao, kahit isang mersenaryong koponan ay maaaring mapuksa sa maikling panahon. Kung tungkol sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50, ang kanyang mga kasanayan ay higit na mataas kaysa sa mga taong ito. Sa isang sulya pa lang, naramdaman na ni Alexander na talagang mas malaki ang kanyang lakas kaysa sa Flying Dragon, na gumamit ng shrinking technique para gayahin si Terence. Dapat tandaan na ang Flying Dragon ay nireranggo sa ika-9 sa listahan ng Dark Web Assassin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao sa mundo ng martial arts. Ngayon, si Alexander ay talagang nakakuha ng isang dakot na dahon sa harap nila, at talagang mahirap maunawaan kung ano ang iniisip niya. Bago pa makapagsalita si Alexander, isang maitim ang balat, balbas na lalaki ay hindi na nakapaghintay at sumugod. Hawak niya ang isang kakaibang hugis, hubog na kutsilyo sa kanyang kamay at inatake ang mukha ni Alexander ng may matinding momentum. Buzz! Ang talam ay nanginginig sa hangin, gumawa ng isang paghiging tunog. Tila kaya nitong hatiin ang mga bundok at magputol ng bakal na parang putik. Samantala, inipit ni Alexander ang isang dahon sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri at nginisyan ang matipuno. "Lalaki, naghahanap ka ng kamatayan." Natigilan ang lahat ng naruroon nang makita ang tagpong ito. Baka sinadya ni Alexander na gumamit ng dahon para harapin ang mabigat na kutsilyo ng matipunong lalaki. Katawa-tawa. Masyadong katawa-tawa. Tila nakita na nila ang madugong eksenang tinadtad ng 2 piraso si Alexander. Gayunpaman, kung paanong ang lahat ay hindi napigil ang umiling, ang eksenang lumitaw sa kanilang harapan ay nagpang-inig at natigilan. Swish! Pagkatapos ng bahagyang tunog,
Nakita nila ang dahon sa kamay ni Alexander na lumipad patungo sa leeg ng matipunong lalaki na parang matalim at lumilipad na kutsilyo. Ang matipunong lalaki ay hindi nakaiwas sa oras, at ang dahon ay direktang tumusok sa kanyang leeg. Paft! Nagkaroon na ngayon ng karagdagang butas sa kanyang leeg, at bumulwak ang malaking dami ng dugo. Ang isang dahon ay talagang tumusok sa laman at dugo. Boom! Napaatras ang katawan ng matipunong lalaki, at sa isang iglap, nabahira ng pula ang lupa ng kanyang dugo. Pinatay siya ng isang dahon. Nagising ang nagtatakang mga miyembro ng pamilya Pearson sa tunog ng pagkahulog ng matipunong lalaki. Hindi nila inaasahan na mapapatay ni Alexander ang isa sa kanila sa isang dahon lang. Gaano kalalim ang kanyang panloob na puwersa upang gawing isang nakamamatay na sandata ang isang marupok na dahon. Kabanata 757. May iba pa ba? Parehong nagulat at nagalit ang nasa gitnang gulang na lalaki. Agad niyang inutusan ang kanyang mga alipor sa likod niya, "Bilisan mo, sama-sama mong salakayin at patayin mo itong dude." Oo. Ang iba pang 20 higit na alipors ay agad na yumako sa kanilang mga posisyon at umakbay kay Alexander. Alexander, tumakbo. Sa di kalayuan, sigaw ni Yan Ice at Amanda sa sobrang gulat. Sa mahigit 20 alipors na umaatake mula sa lahat ng direksyon, kahit na maaaring gamitin ni Alexander ang mga dahon bilang darts, hindi niya magagawang harangin ang kanilang mga pag-atake ng sabay-sabay. Bukod dito, habang pinuprotektahan ang sarili, kinailangan ding isaalang-alang ni Alexander ang kaligtasan ni Yulia. At ang mga alipors na iyon mula sa pamilyang Pearson, bawat isa sa kanila ay may hawak na mga sandata, kabilang ang mga machete, bayoneta, at punyal. Isang dahon lang ang hawak ni Alexander. Ang dahilan kung bakit siya matagumpay na nakapatay ng isang tao ngayon ay dahil nahuli ang kalaban. Ngunit ngayon, lahat ng 20 higit na tao ay ganap na handa. Kahit na ang mga dahon ay nakatagpo ng matulis na talim tulad ng machetes, gaano man kalakas ang internal force niya, mahaharang ito. Kinabahan din ang mga tao sa paligid nila, kasama sina Yan Ice at Amanda. Naisip nilang lahat na malamang ay matatapos na si Alexander sa pagkakataong ito. At bakas sa mukha ng mga miyembro ng pamilya Lucas ang sama ng loob. Sa pagharap sa sabay-sabay na pag-atake ng mahigit 20 eksperto, nanatiling kalmado si Alexander at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Yulia. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yulia na parang may tinakpan siya. Ang mga sandata na humahampas sa kanya ay talagang tumalbog bago pa nito mahawakan ang kanyang damit. Halos sabay na itinaas ni Alexander ang kamay at umikot ng 360 degrees. Ang mga dahon sa kanyang kamay ay tiyak at lumitaw sa mga leeg ng mga alipors na iyon. Sa pagkakataong ito, bagamat hindi butas ang kanilang mga leeg, isang malalim at napakalalim na marka ng dugo ang naiwan sa bawat isa sa kanila. Bago pa man makita ng mga nakapaligid na tao ang nangyari, nakita nila ang mga katawan ng mga alipors na iyon ng ilang beses na umindayog at saka bumagsak sa lupa habang nakahawak sa kanilang dumudugong leeg. Boom boom! Lahat ng 20 higit na tao ay nahulog sa lupa at patay. Ito. Patay na sila. Nang makita ang dugong umaagos na parang ilog sa lupa, lahat ng naroroon ay napatulala. Maging sina Amanda at Yan Ice o ang mga miyembro ng pamilya Lucas ay puno ng takot ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alexander. Alam nila na si Alexander ay napakahusay, ngunit hindi nila inaasahan na ganito siya kalakas. Halos 30 alipors na pinalaki ng pamilya Pearson ay hindi man lang ginalaw sina Alexander at Yulia, at lahat sila ay pinatay. At ginawa niya ito sa isang dahon lamang. Ang dalawang alipors, na wala pang oras na sumugod, ay tumingin kay Alexander na may takot na ekspresyon. Hawak nila ang kanilang mga sandata at pinanatili ang kanilang paniningil na postura, ngunit ang kanilang mga paa ay tila nakaugat sa lupa, at hindi sila ng ahas na humakbang pasulong. Natakot pa nga silang huminga. Natakot sila na kung muling itinaas ni Alexander ang kanyang kamay, ang kanilang kapalaran ay katulad ng mga nakahandusay sa lupa. Nakakatakot talaga ang binata sa harapan nila.
Hindi man lang nila naintindihan kung paano ginamit ni Alexander ang kanyang mga pamamaraan sa isang kisap mata upang pigilan ang mga machete at punyal na makalapit kay Yulia. Sa sandaling ito, wala na silang lakas ng loob na gumawa ng pangalawang hakbang. Alam nila na kung gagawa sila ng isa pang hakbang, isa lang ang kalalabasan. Kamatayan. Maging ang leader nila, ang middle-aged na lalaki, ay nakatingin na kay Alexander na gulat na gulat. Sa sandaling ito, ibinaba ni Alexander ang kanyang kanang kamay at mahinahong sinabi, "May iba pa bang gustong hamarang sa aking dinadaanan?" Kabanata 758 Ang pagtago ni Clara. Habang nagsasalita siya, ang malamig niyang tingin ay dumapo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sa kanyang mga kasama. Kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang ilang mga pumatay mula sa pamilya Pearson ay nanginginig at hindi nang ahas na makita ang kanyang mga mata. Hindi na mapakali si Alexander sa kanila. Hinatid niya si Yulia at pinasakay sa isang Ferrari, mabilis na tinungo ang tirahan ni Valerie. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating na sila sa pintuan ni Valerie. Nabasag na ang front gate ng bahay ni Valerie. Agad namang pumasok sina Alexander at Yulia. Sa loob ng bahay ay inalalayan ni Clara ang walang malay na si Valerie na tulala na nakaupo sa sofa. At ang kawawang Bean ay nakahiga sa isang carpet na may bahid ng dugo. Yulia, Alexander, dumating ka na rin sa wakas. Nakita ni Clara sina Alexander at Yulia at agad na naramdaman na nakakita siya ng backbone. Mabilis na pumunta si Alexander para tingnan si Valerie at nalaman niyang nahimete lang siya dahil sa pinsala sa ulo. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Tapos tumingin siya kay Beans. Huminga pa si Bean. Kahit mahina, ang hininga ay parang sinulid, ngunit may pag-asa pa rin na mabuhay. Mabilis na inilabas ni Alexander ang isang maliit na puting bote na dala niya at nagbuhos ng 2 itim na table tas, ipinakain ito kay Beans. Bilang karagdagan, naglabas siya ng ilang acupuncture needles na dala niya at ipinasok ang mga ito sa ilang pangunahing acupoint sa katawan ni Beans. Makalipas ang halos 1 minuto, biglang nanginig ang katawan ni Beans. At ang halos tumigil na nitong puso ay unti-unting muling tumibok. Nang makitang muling nabuhay si Bean, marahan itong hinawakan ni Alexander at saka tumayo. Gumamit siya ng lighter para i-sterilize ang acupuncture needles at nagpatuloy sa acupuncture Valerie. Nagkaroon ng concussion si Valerie dahil sa pinsala sa ulo, ngunit pagkatapos ng acupuncture treatment ni Alexander, wala na siya sa malubhang panganib. Gayunpaman, marahil dahil sa sobrang pagkabigla, hindi siya pansamantalang nagising. Inalalayan siya ni Clara na mahiga. Hinayla ni Alexander si Clara sa gilid at sinabing, "Clara, sabihin mo sa akin at kay Yulia ang nangyari." "I'm not really sure." Pag-aalinlangan ni Clara. "I originally wanted to visit Micah at Valerie's house, but when I was about to enter their floor, may narinig akong malakas na ingay at natakot ako, kaya sumakay na ako ng elevator mula sa lower floor. Nang lumabas ako sa corridor, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nakaitim na damit na dinadala si Micah sa siwang ng pinto. Hindi ako naglakas loob na pigilan silang mag-isa, kaya pagkaalis nila, dali-dali akong pumunta dito at nadatnan ko si Beans na nakahandusay sa pool of blood, habang si Valerie naman ay walang malay sa sofa. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya tinawagan kita. Kaagad. Kung tutuusin ay nahulaan na ni Clara na ang pagdukot kay Micah ay malamang na may kaugnayan kay Shane. Ngunit si Shane ay ang kanyang sariling lolo, at mayroon pa rin siyang kislap ng pag-asa, kaya hindi niya sinasadyang itinago ang mahalagang impormasyong ito mula kay Alexander. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi na maitago ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alexander. "Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang aking anak na babae, si Alexander, kahit sino pa sila, dudurugin ko sila." Ngunit nang makita niya ang lumuluhan na mga mata ni Yulia, pinigilan ni Alexander ang balak na pagpatay sa kanyang puso at mahinang sinabing, "Yulia, huwag kang mag-alala. Sa piling ko rito, hindi magdurusa si Micah kahit katiting na pinsala. At tulad ng nasaksihan mo, ang 9 needles ng aking Divine Dragon ay walang kapantay sa mundo. Kahit nasugatan si Micah,
Hanggat may hininga pa siya, maibabalik ko siya sa dati niyang buhay at masigla. Kabanata 759 na isang clue. Tumango si Yulia. Sa sandaling ito, ayaw niyang magambala si Alexander at maaliw siya. Sa lahat ng oras na ito ay pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Si Micah ang buto na nahulog mula sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit kinidnap ng mga taong iyon si Micah, ngunit nang makitang magulo ang eksena, nawala ng malay si Valerie at muntik nang mapatay si Vince, nasa bingit na siya ng pagbagsak. Grupo sila ng mga desperado, at hindi niya maisip kung ano ang gagawin nila kay Micah. Gayunpaman, kahit na sinubukan niyang itago ito, paanong hindi maintindihan ni Alexander ang kanyang kasalukuyang kalagayan? Agad na nagsalita si Alexander, "Yulia, bakit hindi mo dalhin si Valerie sa ospital? Although I just did acupuncture for her, we don't know if there are any other internal injuries. Dalhin mo siya for a full body examination and complete the hospitalization procedures." Nasugatan si Valerie dahil pinuprotektahan niya si Micah. We absolutely cannot let anything happen to her. Sa katunayan, alam ni Alexander na hindi malubhang nasugatan si Valerie. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay para bigyan ng gagawin si Yulia para hindi siya mahulog sa gulat sa pagkawala ni Micah. Tumango si Yulia. Sige. Hindi siya isang babaeng hindi makatiis sa mga bagyo. Kahit wala si Alexander, kaya pa rin niyang itaas ang buong langit para kay Micah. Ngayong may mas mahalagang bagay na dapat gawin si Alexander, natural na kailangan niyang gawin ang kasunod na gawaing ito ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, tumunog ang telepono ni Alexander. Napatingin ang lahat. Agad nilabas ni Alexander ang phone niya. Si Diane ang tumatawag. Nakahanap ba si Diane ng clue? Gumalaw ang puso ni Alexander, at mabilis niyang pinindot ang answer button. May nahanap ka ba? Agad namang sinabi ni Diane sa kabilang dulo ng telepono, "Boss, nakita namin ang rutang tinahak ng mga kriminal para makatakas kasama si Micah." Lumakas ang loob ni Alexander, at mabilis niyang sinabi, "Pupunta ako dyan." Pagkababa ng telepono, inutusan ni Alexander si Yulia, "Yulia, umunlad na si Diane. Samahan mo si Clara at dalhin sina Valerie at Vince sa ospital para sa pagsusuri. Pupunta ako sa kinaroroonan ni Diane at sisiguraduhing may hatid ng ligtas si Micah sa iyo." Bago pa makasagot si Yulia, nagmamadaling bumaba si Alexander na parang pana na umaalis sa busog. Kasabay nito, Scanvia City, sa isang nakatagong bodega sa hilagang suburb. Nakatali si Micah sa isang bagong operating table. "Kayong mga masasama, bitawan mo ako. Kung hindi, magagalit ang daddy ko. Wah! I want my dad. I want my mommy." Sa bodega, bukod kina Curry at Scott, mayroon ding dalawang doktor na nakasuot ng puting Amerikana at maskara, na inihahanda ang mga kagamitan para sa operasyon. Walang pakialam kung gaano kawang si Micah na umiiyak. May paraan pa ang tatay ng babaeng ito. Sa loob ng 10 minuto, na-control na niya ang lahat ng intersection sa Scanvia City. Hindi napigilan ni Curry na mapabuntong hininga. Nang matapos siyang magsalita, hinimok niya ang dalawang lalaking doktor, "Bilisan mo. Pagkatapos makuha ang bone marrow, kailangan pa nating humanap ng paraan para makaalis sa Scanvia City. Kung patuloy tayong magde-delay ng ganito at matagpuan ng tatay ng babaeng ito, magiging problema ito." Mabilis na sinabi ng isa sa mga lalaking doktor, "Kung gayon, bibigyan ko siya ng anesthesia ngayon, at maaari na nating simulan ang pagkuha sa loob ng kalahating oras." Nang marinig ang kanyang mga salita, napakunot ang noo ni Curry at nagtanong, "Ano? Kailangan ba nating maghintay ng kalahating oras upang magsimula?" Kinukuha. No, we must start immediately. Otherwise, makuha man natin ang bone marrow, hindi natin may hahatid." Kabanata 760 problema. Natigilan ang ekspresyon ng lalaking doktor, at nagtatakang nagtanong, "Walang anesthesia? Saka hindi ba ang babaeng ito? Love it or not? Anyway, ang bone marrow na kailangan natin ay lumagpas sa limitasyon ng katawan niya. Mas mabuting mamatay ng maaga kaysa mamaya. Don't talk nonsense."
Bilasan mo ay extract mo yan. Tutulungan ko kayo. With that, naglakad si Douglas sa operating table at hinawakan si Micah, na umiiyak. Nagkatinginan ang dalawang lalaking doktor, at walang magawa ang isa sa kanila, "I'll do it." Nang matapos siyang magsalita, kumuha siya ng napakahabang karayom sa malapit na tool cart. Mabilis na nakipagtulungan si Douglas sa paghila ng damit ni Micah. Nakita ni Micah ang malaking karayom at lalo pang umiyak. "Wah! Takot na takot ako, Mommy at Daddy, please come and save me." Ah! Ang maliit na umiiyak pa rin ay biglang nagpakawala ng malungkot na sigaw. Nanginginig ang buong katawan niya sa sakit. Pagtingin sa mahabang karayom sa kamay ng lalaking doktor ay natusok na nito ang buto ni Micah. Cry! Ang alam mo lang umiiyak. Nakakainis. Galit na hinubad ni Douglas ang medyas ni Micah at diretsyong isinuot sa kanyang bibig. Wah! Wah! Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Micah. Sa sandaling ito, para siyang Beans, na malubhang nasugatan noon, na hindi maipahayag ang kanyang pagdurusa. Sinimulang bunutin ng lalaking doktor na may mahabang karayom ang bone marrow sa katawan ni Micah. Inisip niya lamang na tapusin ang gawaing ibinigay ni Douglas at wala siyang pakialam kung kakayanin o hindi ng isang 4.5 taong gulang na batang babae. Ang malakristal na likido ay damaloy sa isang espesyal na ginawang lalagyan hanggang sa mapuno ng dugo ang catheter. Itinigil ng lalaking doktor ang operasyon. Pagkalabas ng mahabang karayom sa katawan ni Micah, bumulwak ang maraming sariwang dugo, na agad na nagmantsa sa bedsheet na nasa ilalim niya. Sa sandaling ito, wala nang lakas si Micah para makipaglaban. Para siyang namamatay na munting isda, pilit na idinilat ang kanyang mga mata at bumubulong, "Daddy! Daddy!" Tuwang-tuwa sina Douglas at Scott nang makita nilang nakuha na nila ang gusto nila. "Bilasan mo, maglinis ka, aalis na tayo agad." Hinikayat ni Scott si Douglas. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang katabi niyang telepono. Sinagot ni Scott ang telepono, at napawi ang ngiti sa kanyang mukha. "Papasok ang problema. Nalantad ang aming kinaroroonan." Ang isang malaking bilang ng mga tao ay lumalapit. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang nagdesisyon at sinabi sa dalawang lalaking doktor, "Magbalat kayo at dalhin ang bone marrow sa pamilya Lucas para hanapin si Shane. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maihatid ang mga gamit. Douglas and I will stay here and buy you some time." Oo. Pumayag naman ang dalawang lalaking doktor at hinubad ang kanilang mga puting Amerikana, bitbit ang lalagyan na may bone marrow ni Micah, at mabilis na umalis sa likod ng pinto. Sa loob ng villa kung saan nakatira ang pamilya Lucas, Dad, Douglas, at ang iba pa ay inalis si Micah sa bahay ni Valerie. Excited na sabi ni Jeffrey. Tumango si Shane, mukhang kontrolado niya ang lahat. Ngayon ay kikiligin ang matandang lalaki mula sa pamilya Perez. Naligtas ang kanyang paboritong apo. Ilang taon na ang nakalipas, ang young master na ito mula sa pamilya Perez ay na-diagnose na may bone cancer, at walang ibang paraan kundi ang magkaroon ng bone marrow transplant. Ngunit hinanap ng matandang lalaki mula sa pamilya Perez ang buong pamilya at maging ang kalahati ng Alvonia, ngunit hindi makahanap ng angkop na tugma sa utak ng buto. Hanggang sa suriin nila ang mga file na iniwan ni Phaedrus sa ospital ay natuklasan nila na ang Phaedrus ang bone marrow ay